Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga laruang gawa sa sirang tsinelas, ibinibenta ng isang katutubong mangyan, hinangaan online. Cebuana teacher nagpawaw sa kanyang acrylic paintings, tampok ang iba't ibang hayop. Pinoy athlete na may stage 4 cancer, matagumpay na natapos ang isang triathlon sa Hawaii. Babae na tumayo sa isang parking slot para i-reserve ang pwesto, nagsisi sa kanyang ginawa. Bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. At lalaking may sakit at nakaratay na sa kama, napilitang ihatid sa bangko para lang makapag-withdraw ng pambayad sa ospital. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, laruang gawa sa tsinelas. Marami ang humanga sa pagiging maparaan at malikhain ng katutubong mangyan na ito. Ang mga ibinebenta niya kasing laruan, yari sa mga sirang tsinelas. Sama-sama tayong mamangha sa likha ni Japel sa report ni Meli Borja. Hinangaan online ang pagiging mapamaraan at kasipagan ng lalaking katutubong mangyan na ito. Matega kasi siyang nangangalakal ng mga sirang tsinelas para gawing laruan. Sa ibinahaging Facebook post kasi ng vlogger na si Dagud Mangyan, ibinahagi nito ang binatang si Jupel, ang 22 years old na taga-Dulangan, Baco Oriental, Mindoro. Base sa post, nakilala umano nila ito habang siya ay naglalako ng panindang tinuyong gabi at laruan na gawa sa lumang tsinelas. Galing daw si Jupel sa tambakan ng basura para maghanap ng lumang tsinelas at makagawa ng kanyang mga obrang laruan na ipamamalit para sa bigas at kumita ng pambaon ng kanyang mga kapatid sa eskwelahan. Marami naman ang humanga sa ibinahaging karanasan ni Jupel at sinabing sana ay mabigyan ng tulong ang binata. Para sa mga nais na magpaabot ng tulong kay Jupel, maaaring magpadala ng halaga sa GCash number na nasa screen. Para sa DZRH TV, ito si Meli Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, mistulang high-resolution picture ang mga obra ng isang guro mula Toledo City sa Cebu. Mula balat, balahibo at mga mata na tila biglang kukurap. Kuhang-kuha at tila buhay na buhay ang mga hayop na tampok sa mga acrylic painting na ito. Silipin ang mga nakamamanghang obra ni Teacher Betram sa trending report na ito. Mula kulay, balat, balahibo at nanlilisik na mga mata, tila isang high-resolution picture ang mga kamanghamanghang painting ng guro na ito, tampok ang iba't ibang wildlife animals. Siya si Teacher Betram Alegado mula Toledo City, Cebu, na isa rin anyang certified animal lover. Ilan sa mga obra ni Ma'am ay tigre, leon, agila, ahas at mayroon ding dragon. Sa page nga nitong Art by Betram, kanyang binabahagi ang proseso sa pagpipinta. Pero bukod sa mga kliyente dito sa Pinas, mayroon ding bumibili ng kanyang acrylic paintings abroad. At lumalahok din ito sa iba't ibang painting exhibits. Ayon sa guro, ang mga hayop, partikular na ang mga leon at agilang sumisimbolo sa katapangan ang kanyang napipiling ipinta sapagkat suwakaan niya ito sa mga katangihang kanyang hinahangaan at nais ipakita sa kanyang mga obra. Samantala, maliban sa wildlife animals, nagkaroon din ito ng Honey series, bubble wrap-inspired paintings at obra tampok ang kalikasan. Naipinta na rin ito ang kanyang ama, gayon din ang oldest traditional tattoo artist na si Apo Wangod at si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Habang noong nakaraang taon nga lang, napabilang ito sa listahan ng 100 female artists in the world na na-feature sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Para sa ating next trending story, Cancer Warrior.
Isa na namang atletang Pinoy ang nagpakita ng pusong palaban matapos nitong mapagtagumpayan ng mahigit 140 miles triathlon sa Kona, Hawaii. Pero ang mas kamangha-mangha, ang atleta may stage 4 cancer at mayroon pang tumor malapit sa kanyang puso. Kaya naman, muntik pang malagay sa alanganin ng kanyang buhay sa kalagitnaan pa mismo ng naturang kompetisyon. Kung kamusta na nga ba si Jonathan, alamin sa trending report ni James Galange. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng 50-year-old athlete na si Jonathan Pascual mula Nueva Ecija matapos nitong sumabak sa 2024 Ironman Kona World Championships na ginanap sa Kailua, Kona sa Hawaii. Pero di naging madali ang journey ni Jonathan dahil muntik pang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang atleta kasi may stage 4 mediastinal paraganglioma o isang cancer tumor na malapit sa kanyang dibdib at puso. Dahilan para muntik pa itong sumuko sa kaligitnaan pa mismo ng kanyang 3.8 km swim. Kwento ni Jonathan, nakaramdam na siya ng bigat ng katawan dahil kumakalat na pala ang kanyang mga cancer cells sa iba't ibang parte ng katawan, partikular na sa kanyang buto. Habang nararamdaman na rin itong sumisikip na ang kanyang dibdib at nahihirapan na rin itong huminga. Ayon kay Jonathan, buong akala niya hindi na siya abot kaya naman laking gulat nito na may natira pa siyang oras para matapos ang triathlon. Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong 2 minuto ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Better now. That swim, my gosh, the hardest swim ever. I thought I was not gonna make it really. But I'm feeling better. Thank you. All right. Thanks, Pete. See you later, buddy. Yeah. Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong 2 minuto, ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Halos 2 dekada na rin sumasabak si Jonathan sa ganitong klaseng event at umabot na sa 15 complete Ironman triathlons ang nilahukan nito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Parking Lot Girl. Humingi ng pangunawa sa publiko ang babae na binansagang Parking Lot Girl matapos itong makatanggap ng pambabatikos online dahil sa pagtayo sa isang parking slot para i-reserve ito. Ayon sa kanya, pinagsisisihan niya na raw ang kanyang ginawa. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Humingi ng pangunawa sa publiko ang babae sa viral video kung saan siya tumayo sa isang parking slot para i-reserve ito. Matapos kasing kumalat ang video ng babae, marami ang nambatikos sa kanya sa pangmamatigas niya na i-reserve ang pwesto sa maling paraan. Sa video, kita na nagkainitan na sa pagitan niya at ng iba pang may-ari ng kotse na nais mag-park sa nasabing espasyo na tumagal pa ng ilang minuto. Ayon sa ngayon deleted post ni Cheng Dizon, hindi niya raw alam na ito ay iligal. Depensa nito, ginawa niya raw ito para sa kanyang senior citizen na ama at dahil marami pa silang batang kasama. Humingi ng tawad ang babae at sinabing natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Ngunit, iginiit din ito na lubos siyang natroma sa pangyayari kung saan siya ay sinisigawan, dinuduro at binivideohan pa. Pagpapaliwanag niya, nakausap na niya ang pamilya na kanyang nakasagutan at naayos na nila ito. Panawagan niya naman sa publiko ay itigil na nito ang pagre-repost at pagre-re-upload ng kanyang video. Sa kabila nito, may mga pahayag naman ng dalaga sa kanyang social media na hindi anya palalampasin ang mga nang-aargabyado sa kanya at lahat ito ay mananagot. Patuloy din ang pagdugon niya sa mga nambabatikos sa kanya at panay ang post na dead ma raw siya sa mga basher. Isang netizen naman ang pumuna sa mga naging tugon ni Cheng Dizon sa sitwasyon. Aniya ang pagpo-post ng dalaga na tila biro ang kanyang ginawa ay nagpapakita lamang na hindi taos sa puso ang kanyang paghingi ng tawad. Dagdag pa nito, ginamit lamang daw niya ang insidente para sa clout. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, new discoberry. Isang bagong species ng prutas na blueberry ang natagpuan sa Mount Apo sa Davao City. Ang new discovery na ito, tumutubo katabi ng kilala nating wild berries na madalas kainin ng mga trekker na umaakyat ng bundok. Kung ano nga ba ang tawag sa naturang prutas, ihatid yan sa atin ni Prof. Vic Manuel.
Kung ang pag-akyat sa mga bundok ay maituturing na paraan ng pag-a-unwind at pagre-relax para sa ilang mga tao, pangdagdag kaalaman naman ito para sa team ng Pinoy researcher na si Maverick Tamayo. Nadiskubre kasi nila ang bagong species ng prutas na blueberry sa tuktok mismo ng Mount Apo na matatagpuan sa border ng Davao at Cotabato. Ang nasabing species ay may scientific name na Vaccinium valax, matingkad na rosas ang kulay nito at tila hugis ang korona ang tuktok. Tumutubo raw ang mga ito sa mga exposed area o sulfur vents malapit sa pinakatuktok ng bundok Apo. Bukod dito, nadiskubre din ng grupo ang dalawa pang bagong species ng blueberry na Vaccinium gamay na matatagpuan naman sa Mount Hamiguitan sa Davao Oriental at Vaccinium vomicum na makikita sa rainforest ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Paglilinaw ng grupo ni Maverick, itinuturing na itong critically endangered species dahil sa limitadong habitat, kaya mahalaga rin daw na ma-promote ang proteksyon ng biodiversity sa mga kabundukan. Samantala, 44 species na ng Vaccinium ang naitala sa bansa, habang 22 rito ay mula sa Mindanao na maaari na rin daw na makonsidera bilang sentro ng Vaccinium biodiversity. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, hanggang saan nga bang dapat gawin ng isang tao para mapatunayan na nagsasabi ito ng totoo? Nagulantang kasi ang mga tauhan ng isang bangko sa China matapos dalhin ng isang babae ang may sakit ditong kaanak habang nakaratay ito sa kama. Ayon daw kasi sa manager ng bangko, hindi papayagan ang pag-transfer ng pera nito hanggat hindi nakukumpirma ang identity nito face-to-face. Ang kwento sa likod ng trending video, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Tulak-tulak ng kanyang panganay na kapatid habang nakaratay sa kama. Ganito nagpakita ang isang may sakit na Chinese national sa isang bangko para lang makapag-transfer ito ng pera, pambayad sa ospital. Sa viral Chinese video na ito, makikitang idiniretso ng babae ang pasyente sa counter ng bangko. Pero bakit nga ba umabot sa ganitong punto? Ayon umano sa manager ng Shandong Province Bank, kailangan daw humarap ng mismong account owner para ma-access ang bank account nito. Ito'y kahit pa ipinaliwanag na ng pamilya nito na may sakit ang Chino at kasalukuyan itong naka-confine sa ospital. At kahit pa nagpakita na umano sila ng mga kaukulang dokumento para patunayan ang sitwasyon na ito, ay hindi pa rin talaga nagpatinag ang manager. Kaya naman napilitan na lang ang pamilya nito na itulak ang kama ng lalaking pasyente papunta sa loob ng bangko. Bagay na batay sa video ay ikinagulat din mismo ng mga tauhan ng establishmento. Hindi rin daw sila pinayagang humiram ng ambulansya, lalo't nakalaan lang daw ito para sa mga emergency. Ang lubhang mahigpit na polisiya ng bangko, binatikos ng mga netizen dahil umano sa kawalan nito ng konsiderasyon para sa may sakit. Lalo't nagpakita naman ng mga patunay ang pamilya nito. Anila, bakit daw hindi nilang tauhan ng bangko ang mismong pumunta sa ospital? Nasaan daw ang common sense? Samantala, napabahagi rin ng kanyang personal experience ang netizen na ito. Anya, may limit daw kasi ang pag-withdraw sa ATM card at kailangan daw magpakita sa mismong bangko para mapayagan itong mag-withdraw ng mas malaking halaga. Mabuti na lang daw ay may nahiraman silang iba para sa kanyang pagpapagamot. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share niyo sa ating comment section o kaya naman itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng GNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.